Umaga, Pilipinas. Hi, good morning, good morning. Maraming salamat, Miss Casey Sabson. Tayo po ngayon ay araw na ng Miyerkules, June 26, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes sa detalye po ng ating mga balita. Bagamat panahon na ng tagulan, asahan pa rin ng maalinsangang panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa makararanas ng hot weather na may kalat-kalat na pag-ulan, ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Bicol Region, Romblon, Palawan at Quezon epekto ng easterlies. Sinabi ni Torres na ang localized thunderstorms naman ang makaaapekto sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Wala namang namomonitor ang DOST Pag-asa ng anumang tropical cyclone o low pressure area na maaaring mabuo sa Philippine Area of Responsibility sa susunod ng ilang araw. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto makalipas ang alas 4, tatlong Duterte ang tatakbong senador para sa 2025 midterm elections. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na umano'y walang mula sa kumpirmasyon ng kanyang ama o ina. Ayon kay VP Sara, sabay-sabay nakakandidato sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Samantala, plano rin naman tumakbo bilang Pangulo ni Mayor Baste sa taong 2028 habang pinababalik naman daw si Inday bilang alkalde ng Davao. Samantala, nagsalita naman si Vice President Sara Duterte ukol sa pinag-uusap-usapang peklat sa kanyang leeg. Sa kumakalat ngayong video sa social media, makikita si Duterte sa isang tila skit kung saan tinatanong siya sa lengguaheng Bisaya ukol sa kanyang peklat sa leeg. Sabi ni Duterte sa video, sinubukan umano siyang laslasan pero hindi lang nagtagumpay. Nang tanungin si Duterte sa isang ambush interview ukol sa nasabing video, sinabi lamang ng ikalawang Pangulo na very straightforward na ito at hindi na kailangan pa ng eksplenasyon. Unang napansin ng netizens ang tila sugat o galos ni Duterte sa leeg noong dumalo siya sa selebrasyon ng Independence Day sa Davao City noong Hunyo 12. Samantala, naging mabunga naman ang naging Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Cheese Escudero, kung saan ibinita ni Romualdez ang mga naaprubahang mga panukalang batas ng Kamara sa ilalim ng LEDAC priority bills. Ayon naman kay Escudero, Senate President, napagkasunduan sa pagpupulong na bigyang prioridad ang lahat ng mahalaga at makabuluhang mga panukala sa natitirang 73 session days ng 19th Congress. Kabilang na dito ang panukalang Blue Economy Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, amyenda sa Universal Healthcare Act at pagtatatag ng Department of Water Resources. Gayon din, Open Access in Data Transmission Act at ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o ang Create More Bill. 15 minuto makalipas ang alas 4, gising na, bangon na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Iniulat naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na naaprubahan na ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa ang mga panukala na prioridad matapos ng Legislative Executive Development Council o LEDAC meeting. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pag-uulat sa pagpupulong ng LEDAC na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon. Ayon sa lider ng Kamara, hinihintay na lamang ng Kamara ang magiging aksyon ng Senado sa mga panukalang inaprubahan nito.
Sinabi ni Romualdez na Marso pa lamang ay natapos na ng Kamara ang 20 panukala na target maaprubahan noong Hulyo. Sa 20 panukala, sinabi ni Romualdez na 3 ang naisabatas na. 3 naman ang nasa proseso na ng enrollment process, 2 ang pinagtibay na ng 2 kapulungan at 1 agad na natapos dahil sumang-ayon ng Kamara sa amyendang ginawa ng Senado. 4 na panukala naman ang nakabinbin sa Bicameral Conference Committees o BICAM at 10 ang natapos na ng Kamara, ilan ay naprubahan noon pang Setyembre 2023. Ang 3 sa 20 LEDAC priority na naisabatas ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act, Real Property Evaluation and Assessment Reform Act at ang Negros Island Region Act. Ang 2 panukala naman na naaprubahan na ng BICAM report ay ang amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act at ang Government Procurement Reform Act. 17 minuto makalipas po ang alas 4. Posibleng makontempt o ang mga dating opisyal ng Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM kung patuloy umanong hindi sisipot sa pagdinig ng Kamara de Representantes kaugnay ng questionableng 47.6 bilyong pisong kontrata ng gobyerno sa Pharmaly. Naglabas ng show cause order ang subcommittee ng House Appropriations Committee na nagsasagawa ng pagdinig laban kay dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau, abogadong si Warren Rex Leong, dating Overall Deputy Ombudsman at iba pang opisyal ng PSDBM. Binigyan din ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, isa sa mga young guns ng Kamara de Representantes. Mahalaga na makadalo sa pagdinig ang mga dating opisyal ng PSDBM upang mabigyang linaw ang mga isyu kaugnay ng maanumalyang kontrata. Sa ikatlong pagdinig nitong Martes ay muling hindi sumipot si Lau sa pagdinig, gayon din si Leong na siyang in charge sa paglipat ng pondo ng Department of Health sa PSDBM. Dahil dito hiniling ni Adyong na magpalabas ng show cause order laban kay Lau at iba pang dating opisyal na hindi sumipot sa pagdinig. Sinigundahan naman ito ni Manila Representative Benny Abante at inaprobahan ng leader ng subcommittee na si Iloilo Representative Janet Garin, isang dati rin pong kalihim ng Department of Health, ang naturang motion. Ayon kay Abante, kung muling hindi sisipot ang mga dating opisyal ay maaaring maharap pa mga ito sa contempt at ipaaresto ng korte. Alas 4:19 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, kasado na ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 17 iba pa. Ayon sa Department of Justice, nilagdaan na ni Justice Secretary Boying Remulla ang utos at agad na itong ipinadala sa Bureau of Immigration. Sa bisa nito, pinababantayan sa BI si Guo at 17 iba pa na akusado sa anumang tangkang pagtakas o pag-alis nila sa Pilipinas. Samantala, inihahanda na rin ang pagpapataw sa kanila ng preventive hold departure para tuluyan silang mapagbawalan na makalabas ng bansa. Matatanda ang kinasuhan si Guo ng qualified human trafficking matapos masangkot sa operasyon ng ni-raid na illegal Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa kaugnay pong balita, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang hiling ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na bawiin ang 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. Sa inilabas na resolusyon, nanindigan ng Ombudsman na mayroong sapat na batayan upang paniwalaan ang mga ebidensya laban kay Guo at sa iba pang akusado. Layon lang din anya ng preventive suspension na mapigilan ang anumang impluwensya ni Guo sa gumugulong na investigasyon sa mga kaso. Bukod kay Go, kasama din sa unang sinuspinde at ibinasura ang petisyong pagbawi sa suspension sina Bamban Business Permit and Licensing Officer Edwin Campo at Municipal Legal Officer Aden Segua. Ang atin pong oras, 20 minuto makalipas ang alas 4. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Mamalengke muna tayo, ating alamin ang presyo ng mga pangulahing produkto, lalo na bigas, karne, isda. Magkano ba dyan sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque? RH27 Noche Kakas, Noche, good morning. Bayong buntag, Joel, sa mga mamamalengke ngayong umaga dito sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Sa presyo ng karne ng baboy, walang paggalaw. Yung liempo nasa 380 pa rin ang kilo. Yung parte naman ng baboy, yung lomo 380 pa rin. Ang kasim 340, ang spare ribs 320. Ang pata ganun din 320, habang ang atay nasa 250 ang kilo. Ang manok naman ay nasa yung whole chicken 210, tumaas. Yung parte naman ng manok katulad ng yung breast at 220. Yung pakpak 230, habang yung chicken leg 230. Siyempre, isama na rin natin yung leg, nasa 160 ang kilo. Yung atay ng manok 250, habang yung pinupulutan, yung chicken feet, nasa 160 ang kilo. Puntahan naman natin yung presyo ng gulay. Ayan, mga nanay at tatay. Yung sibuyas pula, 90 pesos pa rin ang kilo. Yung sibuyas puti naman, 80 pesos. Bawang, 140. Ang kamatis, 120. Patatas, 120. Repolyo, 60. Talong, 75 ang kilo. Kalamansi, 120. Ang carrots, 105. Sayote, 60. Ang siling pula, 250 ang kilo. Yung okra, 60. Habang yung luya, ganun pa rin ang presyo, nasa 210 ang kilo. Puntahan naman natin yung action word, katulad ng isda, yung bangus, nasa 240 ang kilo. Yung tilapia, 160. Galunggong, 260. Habang ang tulingan, 210. Isama na rin natin yung mahilig bumili ng pusit, kumain ng pusit, nasa 480 ang kilo. Yung hipo naman, 480 rin ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, katulad ni Tata Mon Samson ng Manila Bulletin, abay suking-suki sa pagkakape sa umaga, hapon at tanghali. Ang refined sugar, Tata Mon, 90 pesos. Yung wash sugar naman, 80, habang ang brown, 80 ang kilo. So yun ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Wednesday morning dito sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Mula sa kananan sa Pilipinas, sa DCRA. Ako si Natiraso, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Noche, isang tanong lang. Noche. Oo, kamusta ang Metro Manila sa magdamag? Ay, minsan umaambon, minsan tumitigil, at yun ang nararamdaman ngayong magdamag. Lalong-lalo na dito sa may area ng Las Piñas, Joel. Oo, marami ngayon, maraming mamamalengke din, ano? At kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat, Noche. Talag sa'yo. Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, 25 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Iginiit naman ng National Food Authority na nasa maayos pa rin na kondisyon ang mga lumang bigas o lumang stock ng bigas na nakatakdang bilhin ng Department of Agriculture.
Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kahit mahigit 3 buwan pa na nakaimbak ang mga bigas ay dumaan ito sa kaukulang maintenance. Samantala, nilinaw ni Lacson na hindi pa rin sila ang direktang magbebenta kundi bibilhin ito sa kanila ng Department of Agriculture sa halagang 29 pesos para i-distribute sa mga kadiwa stores. Bunsod nito, aminado si Lacson na lugi sila sa bentahan pero giit niya ay wala naman itong problema dahil malaking tulong ito sa mga mamimili. Ganito po yan, no? Kasi po ang tax ng NFA, sa ayaw at sa gusto po natin, lilipat ang araw, magkakaroon po ng mga aging stock eventually. Yes. So lahat po ng mga mag-age na stock, ibibigay po natin sa kadiwa natin. At ito po kasi proyekto na Bigas 29, hindi initial lamang po talaga sa NFA. Alam ko po ang Department of Agriculture ay magso-source din po, either sa private sector or sa whatever, kung saan man yung source, no? Mayroon naman po silang pondo para dito. Ang stock po natin yan, buong Pilipinas ay nasa 10,000 metric tons. So, hindi po ganun kalaki yan, pero initial lang naman po ito na ipamimigay sa kadiwa na magbebente sa 29 pesos. Yan po ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson. Samantala, nakahanda naman ang hukbong himpapawid ng Pilipinas na tumulong sakaling kailanganin ng kanilang puwersa sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sa DZRH sa gitna ng patuloy na girian sa tensyonadong karagatan. Ayon kay Castillo, naka-standby ang kanilang air assets kung kailanganin mang muli nang magsagawa ng aerial resupply exercise. Samantala, tiniyak din ng Philippine Air Force na handa rin sila sa posibilidad ng worst case scenario sa West Philippine Sea. Nakahanda naman po ang Philippine Air Force for that. In fact po, sir, di ba recently, mga napapabalita, nagkakaroon tayo ng mga aerial drops. Mga recent ho, mga Navy aircraft ang ginamit. But anytime po soon... O nga pala, Navy, may mga ano rin sila, mga planes, helicopter din sila. But anytime soon po na kailanganin, force provider po ang Philippine Air Force, we're ready to conduct aerial drops po. In fact, sir, nagdi-develop din kami ng bagong capability kung saan guided na po, with guided precision air drop system, yun ang tinatawag natin, or GPADS, na nagtitrain po yung ating mga personnel kung paano mag-drop ng sakto doon sa nasakto na po doon sa drop-off point, no? Ang tinig ni Colonel Maria Consuelo Castillo, tagapagsalita ng Philippine Air Force. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 minuto makalipas ang alas 4. Oras po natin, alas 4:32 ng umaga. Gising na, bango na, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Siyempre, dito pa rin po sa DZRH number 1 sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Balita po muna tayo mula sa probinsya. Isang miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro kontra sa puwersa ng 88 Infantry Battalion sa Barangay Kumalan, Bukidnon. Buong detalye RH19, June Dimakutak. June. Patay on the spot ang dalawang binata. Babalikan natin ang report na yan ni June Dimakutak. Samantala, magsasagawa naman ng pagpupulong ang Department of Foreign Affairs o DFA sa kanilang Chinese counterpart para talakayin ang nangyaring panibagong insidente sa Ayungin Shoal nitong June 17. Ito'y bilang bahagi ng isasagawang bilateral consultation na mechanism tungkol sa West Philippine Sea sa darating na Hulyo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na agaran siyang nakipag-ugnayan sa Chinese Ministry of Foreign Affairs at sa Chinese Embassy dito sa Pilipinas para ikundina ang nangyari. Git ni Manalo, labag ito sa kasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na dapat pangasiwaan na maayos ang maritime difference. Kasabay nito, tiniyak naman ni Manalo ang patuloy na pagsulong ng Pilipinas ng diplomasya
at mapayapang resolusyon sa pinag-aagawang teritoryo. Itinutulak naman ng Department of Agriculture o DA ang pagkakaroon ng Korea Agriculture Machinery Complex o CAMIC sa Pilipinas. Ayon kay DA Secretary Chu Laurel Jr., ito ang napagpulungan ng ahensya at ng Korean Agricultural Machinery Industry Cooperative sa South Korea para palakasin ang kooperasyong agrikultural ng Maynila at Seoul. Gayunman, upang makakuha ang bansa ng investments para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Ayon kay Laurel, nakikipag-ugnayan na ang ahensya ng nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa para sa potensyal na lugar na pagtatayuan ng complex. Kabilang naman sa ikinokonsiderang lalawigan ng Nueva Ecija at Quezon. Habang bukod sa CAMIC project, pinaplano din ng ahensya at Kamico ang pagbuo ng solar power dryers na kaya magpatuyo ng 630 metriko toneladang palay. Ang ating pong oras, alas 4:35. Balikan po natin yung report ni Jun Di Makutak, isang NPA patay sa engkwentro sa Bukidnon. RH19, Jun Di Makutak, Jun. Isa ang napatay at pagka-recover ng mga gamit pandigma ng isang grupo ng NPA sa naganap na sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng 88 Infantry Maringal Battalion at ang 15 miyembro ng komunistang grupo mula sa RSDG Compact NCMRC sa bahagi ng Barangay Kulaman, Malaybalay City, Bukidnon. Sa impormasyon mula sa 4th Infantry Diamond Division Information Office, umabot mano sa mahigit 20 minuto nagpalitan ng putok ang dalawang panig hanggang sa mapatay ang isa sa mga miyembro ng komunistang grupo at pagka-recover ng isang M16A1 rifle, dalawang magazines ng M16A1 rifle, isang bandolier, 4 na backpacks, dalawang commercial radios, IED, assorted medical supplies, 3 sacks of rice at personal belongings. Labis sa mga pinasasalamatan ni 88 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Eric Di Maala, ang community ng Barangay Kulaman nakasalukuyang mayroong matibay na partnership sa security forces dahil umano sa mithiin nilang makaranas din ng kapayapaan at kaunlaran kung saan matagal na manong napag-iwanan ang Barangay Kulaman sa mga pagbabagong matagal nang nilalasap na ibang lugar na noon pa man ay tumalikod na rin sa kilusang komunista. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:37 ng umaga, ipinatitigil muna ni Senadora Amy Marcos sa PAGCOR ang pagproseso sa mga aplikasyon ng bagong POGO o Internet Gaming Licensees. Naniniwala ang senadora na ito ang pinakamainam gawin ng gobyerno hanggat pinag-aaralan pa kung papayagan ang patuloy na operasyon ng POGO o hindi. Hinikayat din ni Senadora Marcos ang PAGCOR na gumawa ng assessment at pag-aaral kung paano mas maayos na mare-regulate ang offshore gaming operators. Nilinaw ng mambabatas na hindi siya pabor sa total ban ng POGO sa bansa, pero dapat anyang matigil na ang mga kinasasangkutan nitong iligal na aktibidad gaya ng human trafficking at kidnapping. Ayon kay Senator Marcos, palaging sinasabi ng PAGCOR na malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag binalis na ang mga POGO sa Pilipinas. Pero sa takbuhan niya ng sitwasyon ngayon, natatabunan na ng mga problemang bitbit ng POGO ang nakukuha ritong benepisyo ng pamahalaan. Una nang iminungkahi ni Marcos na magpatulong ang gobyerno sa Chinese authorities para madaling matukoy ang mga kriminal at puganteng sangkot sa iligal na POGO operations. Alas 4:38 ng umaga, nanawagan ang isang miyembro ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Commission on Election na muling gamitin ang vote counting machines o yun pong mga VCM ng Smartmatic sa 2025 midterm elections. Ayon kay Rizal 2nd District Representative Emigdio Tanhuatco III, mas makatitipid ang gobyerno ng halos 8 bilyong piso kung gagamitin na lamang ang existing na VCM. Matutugunan din anya ang mga aga-aga
pangangagam ng ilang mambabata sa Miro Systems na siyang napiling contractor ng COMELEC para sa darating na halalan. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Tanhuatco na questionable ang vote counting ng Miro Systems na siyang o dahil sa personal niyang nakita ang mga deficiency nito sa isinagawang demo ng Miro machines. Binatikos din ng mambabatas ang pagkakabaliwala sa panawagan na tingnan muna ang mga kontrobersya sa Miro, partikular na ang pagsusumite ng hindi pa nagagamit na prototype o yun pong mga makina na siyang ipinagbabawal naman sa batas. Alas 4:40, inihayag ng Commission on Elections na hindi makaboboto ng congressman. Ito, mahalagang balita ho ito para sa mga nandyan sa mga residente ho ng Embo Barangays. Ito po'y dahil hindi makaboboto ng congressman ang mga residente ng Embo Barangay sa Taguig. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, wala pang batas na nagtatatag sa 10 inilipat na Embo Barangays na dating sakop ng Makati City bilang bahagi ng alinmang distrito sa Taguig. Pero ayon sa COMELEC, maaari pa rin silang bumoto para sa mga national positions, pati na rin po ang alkalde at vice-alkalde ng Taguig. Samantala, ang 3 natitirang barangay sa 2nd District ng Makati ay mananatili namang isang distrito at maaari silang bumoto para sa kanilang representante. 19 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga, nagpasalamat si LGBTQIA+ Pilipinas President Dindin Tan kina First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanilang pagsuporta at dedikasyon sa kanilang grupo. Kinilala ni Tan ang hindi matatawarang suporta ng iba sa pagsulong ng kanilang mga karapatan upang marinig ang kanilang tinig. Nakiisa sina First Lady Marcos at tanggapan ni Speaker Romualdez sa pagdiriwang ng Pride Month celebration sa Mandaluyong City noong araw ng Lunes. Taon-taong ginagawa ang selebrasyon upang ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Hindi naman naitago ni Elwin Quintana ang kanyang tuwa at nagpasalamat kina First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez sa kauna-unahang ayuda na natanggap nito. Kung saan nga po ay nasa 5,000 miyembro ng LGBTQIA+ community ang nakatanggap ng tig 5,000 piso. ₱4.3 milyong halaga naman ng ilegal na droga na kumpiska sa loob ng isang linggong drug buy-bust operation sa Central Luzon. Sa detalye, balita mo, RH37, Danny Kumilang. Danny. Mahigit sa 4.3 milyong piso na halaga ng droga ang nakumpiska ng PNP sa drug operation sa loob lamang ito ng isang linggong drug operation sa Central Luzon. Sa ulat mula sa tanggapan ni Central Luzon Regional Director Brigadier General Jose Delgo Jr. sa City Pampanga Regional Police Office, sa ikinasang 79 na PNP drug operation, nakumpiska ang 634.96 gramo ng shabu, habang sa marijuana ay nasa 57.03 gramo na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 4,324,000, kung saan nasa 150 na drug suspect ang matagumpay na naaresto na pawang gumagamit at nagbebenta mga ito ng droga na ngayon ay pawang nasa likod na sila ng rehas na bakal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Thank you, Danny Kumilang! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mayroon na lang po tayong ilang araw bago ho magdiwang ang atin pong istasyon. Ang inyo pong himpilan, ang DZRH, ng ika-85 taon nitong pagkakatatag. At meron pong nais na magpadala ng pagbati, bumati sa atin pong himpilan ngayong umaga. Atin pong pakinggan si Senator Francis Tolentino. Francis Tolentino, bumabati na. Parang araw, lagi tayong throwback na mga kanta no? Ngayon pa-millennial muna tayo. Pa-Gen Z muna tayo ng konti.
Ngayon po ay araw pa rin po ng Miyerkules, June 26, 2024. Kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok sa MUP. Ito po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones na nag-uunat-unat lang po ngayon. At maririnig nyo na rin po siya very very soon. Pero mag-Aliwan Fiesta po muna tayo. Yan po isa darating na June 27. Sa mga tuwid, bukas na. Isang tulog na lang at Aliwan Fiesta 2024 na. At yan po ang ating, kung wala naman ho kayong gagawin at kung gusto nyo ng long weekend, pwede naman kayong mag-file ng leave para makiisa sa Aliwan Fiesta 2024, no? At ito na nga, handa ka na ba sa pagbubukas ng tinaguriang Festival of Champions, ang Aliwan Fiesta ngayong taon? Don't miss the opening of Aliwan Fiesta 2024 this coming June 27 sa harap ng Aliw Theater. Abangan ng iba't ibang festival musicians na maghaharap-harap sa tugtog ng Aliwan Competition na gaganapin sa harap ng Aliw Theater simula alas 5 ng hapon. Makijam at makisayaw sa Oxbeat, Yes My Love, Rizzy Avila, Arthur Miguel at Dilaw sa now trending The Pasacalye Concert. Ganap po yung alas 7 ng gabi. At yung pong binabanggit ko ay day 1 pa lang. Unang ano pa lang yan, unang araw pa lang yan. Kung saan bukas nga po yung Pasacalye Concert alas 7 ng gabi. Kaya kita-kits sa Aliwan Fiesta. At syempre, wag natin kakalimutan, meron ding Grand Parade sa araw ng Sabado. At yan naman yung Street Dance Competition. Talaga namang kaabang-abang at total, hapon pa naman karamihan sa mga event. Mula umaga, bukas na bukas po yung ating mga booth kung saan iba't ibang produkto yung kanila hong mabibili sa ating regional bazaar. Magsisimula po yan ng alas 9 ng umaga. Kaya, saan ka pa? Kita-kits po sa Aliwan Fiesta 2024. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, kay Jose Elmer Ramirez ng Calamba, Laguna. Gayon din kay Professor Isagani Ortiz na nakatutok naman habang nag-aagahan. Diyan naman po sa Eastwood Residence sa Montalban, Rizal, si Miss Ana Dumao. Good morning. Gayon din po sa mga OFWs natin na nakatutok ngayong umaga. Magandang umaga, magandang hapon, gabi. Anong mga oras po nakakarating ang ating broadcast sa inyo pong mga lugar. Diyan din po sa Santa Rosa City, Laguna, kay Manuel Deligin. Magandang umaga po, Annalyn Lang from Germany, Nelson Malinao, Edwin Sison ng Ilocos Sur, Henry Dolohan ng Zambales, Cavernillo, Sianosa. Good morning, mga suki natin. Ngayon din kay Miss Ria Soto, Victor De La Tonga, Ivy Gutierrez ng Pangasinan at syempre sa mga nakatutok sa atin, Mrs. Sil Santos, magbati po sa Comadrona ng Pilipinas at Miss Sheroke, gayon din po sa mga nakatutok sa atin sa Naik Public Market. Magandang umaga po sa inyo dyan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang binata naman patay sa pamamaril sa Davao del Norte. Buong detalye, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Patay on the spot ang dalawang binata matapos pinagbabaril sa Purok 3 Barangay Kamudbud, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte, dako alas 9:40 ng gabi. Sa investigasyon ng kapulisan, dalawang hindi kilalang kalalakihan ang dumating sa lugar. Bumaba sa kanilang motorsiklo at walang maraming tanong, pinagbabaril ang dalawang biktima dahil ng kanilang agarang pagkamatay. Ang biktima na kilala sa pangalang alias RJ at JR nakatira sa nabanggit na lugar. Mabilis namang tumakas ang dalawang suspek sakay ng itim na motorsiklo na walang plate number. Samantala sa crime scene may na-recover na empty shell ng kalibre 45 na armas. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan upang alamin ang motibo ng pagpatay. Mula dito sa Action Radio Davao, ito si June Suter. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na welcome
sa Office of the Vice President ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa pahayag ni VP Sara sa Pride Reception event sa Cagayan de Oro City, sinabi nitong kung hindi man tanggap sa Senado ang mga tulad nila ay laging may kaibigan sa OVP ang mga ito. Ayon kay VP Sara, ang Pride Month ay hindi lamang basta selebrasyon kundi isang mahalagang oportunidad para ipabatid ang mga pagsubok na kinakaharap ng LGBTQIA+ community. Kasabay nito, nagbigay ang opisina ng Vice o Office of the Vice President ng 15,000 pesos sa 20 LGBTQIA+ sa ilalim ng Magnegosyo Day o Tayo Day program. Nasa 5,000 miyembro naman ng LGBTQIA+ community mula sa Mandaluyong City at iba pang bahagi ng Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance. Ito'y sa pamamagitan ng Ayuda sa Kapos ang Kita o AKA program ng Department of Social Welfare and Development na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos sa Mandaluyong City. Kasabay nito, tiniyak ni Romualdez na bibigyang pansin ng gobyerno ang mga kasapi ng LGBTQIA+ community at kaisa ang mga ito sa pag-unlad ng bansa. Kaso naman ng COVID-19 sa Dagupan City at sa buong Region 1 bumaba na. Alamin natin ang detalye. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Patuloy na tinututukan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang kaso ng COVID-19 sa lungsod sa kabila ng naitalang pagbaba nito. Ayon kay City Health Officer Dr. Ophelia Rivera, base sa kanilang datos, kumpara noong buwan ng Mayo na umabot sa 43 naitalang positibo sa COVID-19, ngayong buwan naman ng Hunyo hanggang itong June 24 ay bumaba ito sa 14 na kaso na lamang. Dagdag pa ni Dr. Rivera na pawang mild COVID-19 na lamang ang nararanasan ng mga pasyente at nangangailangan lang ng isolation. Samantala, ayon kay Dr. Ruel Bobes ng DOH-CHD1 Medical Officer, bumaba rin ang naitalang kaso ng COVID-19 sa buong rehiyong 1 nitong nagdaang linggo na nasa 70 na lamang kumpara noong June 9 to 15 na nasa higit 100. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, kinukonsidera naman ni dating Senadora Laila De Lima nakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga individual na nasa likod ng kanyang pagkakakulong sa loob ng 7 taon. Kasunod dito ng pagkakaabsuelto ni De Lima sa huling kaso ukol sa ilegal na droga. Ayon sa dating senadora, inaasikaso na ng kanyang abogado ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang personalidad. Matatandaang nakalaya sa pagkakakulong si De Lima noong November 2023 matapos magpiyansa at tuluyang inabsuelto ng korte. Tinawag naman na grave error ni dating presidential spokesperson Attorney Sal Panelo ang ginawang pag-absuelto ng korte sa natitira at huling drug case ni dating Senadora Laila De Lima. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na ginamit ng korte ang pagbawi ng mga testimonya laban kay De Lima kahit walang ebidensya na pinilit ito o pinilit ang mga testigo. Kaya sabi ni Panelo, hindi dapat binaliwala ng hukuman ang mga naunang salaysay o testimonya ng mga testigo. Idiniin ng dating tagapagsalita ng Duterte Administration at Legal Counsel na salungat sa mga ipiniresentang ebidensya at sa jurisprudence ang nangyaring dismissal sa kaso ni De Lima. Naniniwala naman si Senate President Francis Cheese Escudero na nararapat na maupo sa Senado si dating Senadora Laila De Lima. Ito'y matapos matanong si Escudero sa posibilidad na manalo si De Lima sakaling tumakbo ito sa nalalapit na 2025 midterm election, habang proud naman ang Senate President sa katatagan at pananampalataya sa Diyos ng dating Senadora. Aniya, binabati niya si De Lima hindi lamang sa nakuha nitong hustisya kundi maging sa pagharap sa mga nang akusa sa kanya at paniniwala sa rule of law. Pero in fairness nga naman dito kay dating Justice Secretary at dating Senadora Laila De Lima, hinarap niya yung mga kanyang kaso at hindi siya nagtago sa kung anumang bansa o kung saan man lupalop ng Pilipinas.
2 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, iimbitahan ng House Committee on Human Rights sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig nito sa extrajudicial killings sa implementasyon ng kampanya laban sa iligal na droga ng nakaraang administrasyon. Sa ikatlong pagdinig ng committee nitong Martes, iminungkahi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na imbitahan sina Duterte at de la Rosa upang pakinggan ang testimonya ng pamilya ng mga biktima. Ang desisyon ni Abante ay makaraan na rin ang diskusyon kung saan tinanong ni Abante sina Cristina Conti, ang Secretary General ng National Union of People's Lawyers, at Rubilin Litao ng Rise Up for Life and for Rights kung saan sila ay naniniwala na may pananagutan ang dating Pangulo sa mga patayan. Ayon kay Litao, naniniwala sila na dahil sa polisiya ng war on drugs o Oplan-Tokang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kaya naganap ang maraming mga patayan. Sina Conti at Litao ang tumutulong sa daan-daang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing kung saan ilan sa pamilya ng mga biktima ang dumalo upang ibahagi ang kanilang nakapanghihilabot na karanasan sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Isang minuto bago alas 5 ng umaga, bodega dryer ng palay hiling ng mga magsasaka sa Leyte sa NFA Administrator. Sa buong detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mga magsasaka sa lawigan ng Leyte humingi ng tulong sa NFA official na karagdagan na dryer ng mga palay na ani at bodega. Ito ang sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson sa isang panayam. Kulang pang mga bodega at dryer na gagamitin ng mga magsasaka sa lalawigan ng Leyte at lalawigan ng Samar. Ang bodega ay pag-istaka ng palay at ang dryer naman ay magagamit para maging tuyo ang palay kahit hindi ibilad sa araw. Kaya mas mabuti pumunta mismo ang opisyal ng NFA sa mga probinsya para malaman ang mga hinanaing ng mga magsasaka at agad naman mabigyan ng aksyon. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, napakabilis. 1 minuto na po makalipas ang alas 5. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo po ng ating mga balita, 3 Duterte tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Mga panukala na prioridad ng LEDAC natapos na ng Kamara ayon kay Speaker Romualdez. Mga dating opisyal ng PSDBM posibleng makontempt kung patuloy na iisnabin ang pagdinig sa issue ng Pharmaly. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order. Lumang bigas na ibebenta ng mura sa mga kadiwa store. Iginiit ng National Food Authority na nasa maayos na kondisyon. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Miyerkules 26 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Joel Reyes at kayo nakatutok pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga, Pilipinas! Atin ang alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Ka-Obed Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obed, magandang umaga po. Magandang umaga po ka, Yuel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang Intertropical Convergence Zone ay pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres. Magdadala ng maulap na kalangitan at malaking tsansa ng mga pagwalan sa Caraga at Davao Region. Ito po sa area ng Mindanao. Habang ang mga
Ang easterlies o yung hangin naman na mula sa karagatang Pasipiko magdadala ng maulap na kalangitan at mas malaking tsansa rin ng mga pagulan sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon. Sa nalabing bahagi nating bansa, kasama na dyan yung Kamaynilaan, mainit na panahon pa rin sa tanghali habang mas malaking tsansa ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi dulot yan ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayo nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumalawat yung mga sakyang pandagat. Malilit ang mga bangka sa mga baybayin nating bansa at inaasahan din natin ang posibilidad din ng mga malakas sa pag-alon kapag meron naman tayong mga thunderstorms. Kaya iba yung pag-iingat pa rin. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area, so malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least posible in the next 3 days. At Kayuel, yan po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Opo, Kaobet, pahabol na tanong lang. Meron po kami nakikita dito sa monitoring natin ng doon po sa bandang silangan ng Luzon at timog ng Mindanao. May tama ho ba cloud cluster po ito? Opo. Wala pa naman tayo minomonitor na low pressure area. So hindi po yan LPA. Pero yung habagat po natin ay mahina pa rin po. Opo. Alright. Maraming salamat po, Kaobet. Salamat din po. Magandang umaga, Pilipinas! Limang minuto na po makalipas ang alas 5, gising na, bango na Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, Love Triangle ang isa sa mga nakikita ngayong anggulo sa pagkamatay ng isang tricycle driver na binaril sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Ito ang lumalabas na kwento ayon sa ilang malapit na kaibigan ng 50 anyos na biktimang si Jose De Barbo, residente ng Pasig City. Sa panayam ng DZRH News kay Cornelio Lamata, residente ng Toda sa kanilang lugar, may naikwento umanong kaalitan si De Barbo noon pa. Bukod pa niya ito sa napatid din nilang pakikipagkita nito sa dating kinakasama na ngayon ay may sarili na rin umanong kasintahan. Samantala, nakuna naman ng larawan ng saksing tanod na si Antonio Biazon ang likuran ng mga bumaril sa biktima. Kwento ni Biazon, una nang nakatambay ang kahina-hinalang mga lalaki na mistulang inaabangan ang pagdaan ni De Barbo o yung pong tricycle driver. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya at kumpirmasyon sa mga nakalap na salaysay ng mga saksi at kakilala ng biktima. Sugatan naman ang isang babae matapos mahulog sa mismong riles ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 kahapon. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, agad na tumigil ang paparating na tren sa Doroteo Jose Station sa Maynila nang makita ng makinista ang babae na unang inakalang tumalon sa riles. Gayunpaman, pumailalim pa rin ang babae sa pinakanguso ng tren at nagtamo ng bahagyang sugat. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang babae para mabigyan ng sapat na lunas. Nang imbestigahan ng LRMC, nabatid na nahilo pala ang hindi na kinilalang babae habang nasa LRT station na naging dahilan ng pagkahulog sa riles. Bumalik naman ang normal o balik naman sa normal ang operasyon ng LRT1 dakong 1:00 ng hapon at ayon sa LRMC kanila nang pinag-aaralan ang paglalagay. Dapat matagal na nga ho ito nangyari. Hindi naman ito yung first time na may tumalon ho dyan o nagtangka magpakamatay. Yung pong safety barriers, parang tayo na lang yatang bansa na walang safety barriers ang trend. 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, aarangkada na ngayong araw hanggang bukas June 27 ang pamamahagi ng cash incentive sa mga estudyante sa elementary at senior high school sa mga pampublikong paaralan sa Navotas City. Sa inilabas na anunsyo ng Navotas City Public Information Office, makatatanggap ng 500 piso ang mga grade 6 students o grade 6 graduates. At tig 1,000 naman ang matatanggap ng mga nagtapos ng grade 12. Para makuha ang insentibo, kailangan lamang ipresenta ng estudyante ang photocopy ng kanyang diploma, ID, birth o baptismal certificate at Navo Registro QR code. Sakali namang hindi i-present ang graduate, kailangan magbigay ng representative ng authorization letter.
8 minuto makalipas ang alas 5. Nangako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na aaprubahan ng Kamara ang 3 nalalabing panukala mula sa 28 panukala na target ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na maaprubahan sa nalalabing bahagi ng 19 Congress. Kasunod dito ng pagdalo ni Speaker Romualdez sa pagpupulong ng LEDAC at pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kalayaan Hall ng Malacanang. 5 bagong panukalang batas na idinagdag sa pagpupulong ng LEDAC kaya umakyat na sa 64 ang LEDAC Priority Measures o Bill. Kabilang sa 5 bagong LEDAC Priority Bill ang amyenda sa Foreign Investors, Long-Term Lease Act. Pangalawa po ang amyenda sa Agrarian Reform Law. Pangatlo ang Archipelagic Sea Lanes Act. Pang-apat ang reforma sa Philippine Capital Markets. At 5 ang amyenda sa Rice Tarification Law. Ayon kay Romualdez, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na maaprubahan ang naturang mga panukala upang lumago ang bansa at matugunan ang mga mahalagang hamon hinaharap ng bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Flash Report! Flash Report! Isipin muna natin na nagmamadaling report ni Sherwin Alfaro, may nakahandusay dyan ho sa bahagi ng Rojas Boulevard, Libertad, Pasay. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Yuel, duguan ng ulo nitong babae na nakahandusay sa semento ng kaba ng Rojas Boulevard southbound na malapit dito sa may tapat ng footbridge ng Libertad sa may Libertad na Pasay. Itong babae di man ay patawid ng mahagit ng isang babae rin na nakamotor na ngayon ay ika na ito nasugatan din yung babae. Nandyan pa, Sherwin, hanggang ngayon. Wala pang... Paano yung nangyari? Paano pagtawid? Tumawid po siya eh. Biglasan tumawid? Bigla siyang tumawid. Huwag niyo lang po. Wala naman po. Wala kayong video. Bigla po siyang tumawid. Blanco na rin. Mabilis silang andar nun o sakto lang? Mabilis naman po. Pero kasi bigla siyang tumawid. Nag-alangan? Nag-alangan po siya. Biglang bumalik ba? Gagano lang ako. Palpok sa harapan. Ayun, hindi rin ninanais itong si ate na mangyari itong aksidente. Nakita mo na tumama ang ulo. Hindi po sir, kasi na rin po. Kwent lang ka rin. Pero ito si ate na motor rider, sugat-sugatin din yung paa niya. Oo. Yan lang ang natamo mong sugat eh. Oo, ayan lang po. Buti nga na kung naharangan ng moto. Yung mukha. Hindi ka rin lumipad. Buti hindi ka rin lumipad. Ayan. Ako na lang po. Oo, kasi may infection ma'am. Kasi kita yung wala, laknos din yung balat ni ate na hindi ka naman lumipad kayo. Kasi nandito na yung mga rescue ng Pasay na pati itong nasugatan mga itong si ating na aksidente. Meron bang backride si ate na motor rider? May backride ka ba? Mag-isa ka lang? Mag-isa lang din siya. Oo, mag-isa lang din to. Ngayon itong medyo maluba, itong tama sa ulo. Sumalpok sa ito yung mga bystander dito sa gilid ng Rojas Boulevard. Ano si ate na nakahandusay? Taga dito lang sa inyo? Napatawid-tawid lang siya po. Dito lang din niya nakatira sa gilid? Opo. Ilang taon na yan? Mga ilang taon na yan? Hindi ko namin alam yung Hindi ko rin alam pangalan niya. Hindi rin alam yung pangalan, kung anong pangalan nito. Pero conscious naman, nakakausap ng mga rescue ng Pasay Disaster Risk Reduction Management Unit. Buti naman. Medyo lumilika na rin ang pagsigit ng daloy ng trapiko dahil nag-slow down yung mga sakyan. Pagtapos dito may tapat ng Department of Foreign Affairs sa Rojas Boulevard. Yung soso itong halos sa isang lane na naokupahan ng aksidente dito nga sa bahagi nitong Rojas Boulevard sa Pasay City. Sa ngayon maagap naman at maingat na inatendan ng mga rescue unit ng
Pasay Disaster Risk Reduction Management Unit. Itong babae na binibigyan ngayon ng paunang lunas at ililipat siyempre sa ospital, pero ilalagyan ng sphincter sa binte dahil mukhang hindi ito makatayo na. At yung kanyang ulo nilagyan na ng benda rin at para maampat yung pagdurugo. Kaya itong si ating na aksidente ngayon nililinis na yung kanyang mga sugat ng mga taga Pasay Disaster Risk Reduction Management Office. Yan ang DZRH RH6 Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH6 Sherwin Alfaro. Flash Report. Flash Report! Kaya ho, doble ingat ho, lalo na sa atin, ano? Kaya nga pag sinabi sa kalsada, di baling hindi maingat yung ibang tao sa paligid mo, basta ikaw nag-iingat. Defensive driving, dahil hindi natin alam kung ano ang pwede mangyari sa kalsada. May bigla-biglang sumusulpot sa kung saan-saan, may biglang ikakat yung sasakyan mo, di ba? Defensive driving, ika nga yung kanila hong sinasabi. Atin pong oras, 5:14 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. 21 minuto makalipas ang 5:00. RH number 1. Number 1 sa Metro Manila. Siyempre, salamat. Maraming salamat sa ating mga suki na lagi nakatutok sa DZRH mula umaga hanggang gabi at magdamag. Thank you! Sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cabanatuan City, Miss Marilu Geronimo, good morning. Annalyn Lang, Maridel Furukawa, Henry Doloan ng Zambales, Fernan Estebar ng katabi ng binabanggit ko kanina sa Naik, yung Ternate, Cavite. Good morning po sa inyo dyan. Gayon din kay Alcantara Eugenio ng Cagayan Valley. Sa mga nakikinig sa atin habang pumapalaot sa Batangas, meron nakakarating sa atin na habang nangingisda sila, abot ang signal ng DZRH dyan ho sa may bandang Batangas. Kaya good morning ho, good morning! Meron hong binabanggit dito na rebate, kaugnay ho ito ng pagmumulta ng MWSS ng mahigit 2 milyong piso sa West Zone Concessionaire na Maynilad. Dahil nga po yan sa nangyaring water quality failure, partikular po sa Caloocan Pumping Station. Kaugnay po niyan ay babayaran ang naturang 2 milyong penalty sa pamamagitan ng rebates. Ibig sabihin yung pong multa para sa kanila ay ibabalik ho para sa mga customer nito. Ang mga customer po na makikinabang ay nasa halos 4,000. Yan po ay sa Caloocan. Kabuoang 530 pesos and 69 centavos ang matatanggap ng bawat customer simula po yan ngayong Hulyo. Yan po ay ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick T. Kabilang po sa mga makatatanggap ng rebate ng 530.69. Yung po mga residente sa barangay 63 hanggang 75. Gayon din po sa barangay 76 o 63 hanggang 76. Barangay 63, 64, 65, 66 hanggang barangay 76 diyan po sa Caloocan City. Samantala, sinabi naman po ng Maynilad na tatalima sila sa kautusan ng MWSS. Kung hindi natin alam, so simula Hulyo naman ho ito. So may aasahan tayong bawas sa atin hong water bill. Pero dyan lang ho ito sa Caloocan. Meron pa rin hong pwede po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Maayong buntag naman, bumabati ngayon dito si Texter 1035.
Ang bagal talaga ng internet. Maganda umaga, Pilipinas! Merong, alam nyo kasi ito hong system natin. Ayun, lumabas din na maayong buntag. Happy 85 anniversary mula kay Dante Bartolome ng Davao City. Yan, si Texter 1035. Habang si Texter 9704 ay bumabati rin po sa atin ng magandang umaga, at si Texter 4772. Maganda umaga, Pilipinas! Balita naman tayo mula sa Senado. Toll Regulatory Board kinalampag upang maglabas ng resolusyon para sa toll holiday. Buong detalye, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Pinamamadali ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang pamunuan ng Toll Regulatory Board o TRB upang maglabas na ng resolution upang ipatupad na ang 30 araw na toll holiday sa ilang bahagi ng Cavite Toll Expressway o Cavitex. Ito matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang inisyatiba ng Philippine Reclamation Authority na siyang operator ng Cavitex na planong isuspindi ang paninigil ng toll sa ilang bahagi ng expressway. Ayon kay Revilla, makatutulong ang toll holiday sa mga motorista na labis na naapektuhan ng madalas na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya't sana ay hindi na patagalin pa ng TRB ang paglalabas ng resolution upang ito ay may sakatuparan, lalo na't ang Pangulo mismo ang nag-anunsyo nito. Nagbigay na ng pahayag ang Public Estates Authority Tollway Corporation na kapag ang TRB ay may inilabas ng resolution ay agad nilang ipatutupad ang 1 buwan na libreng pagbabayad sa toll sa bahagi ng Cavitex. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Samantala, inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang 5 taong validity period ng Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR. Sa inilabas na Revenue Regulations No. 12-2024, pinalalawig na ang bisa ng lahat ng ECAR hanggang sa maibigay ito sa kinauukulang Registry of Deeds Office. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., layo nito na mas mapadali ang pagbabayad ng buwis sa pagbebenta, donasyon o paglilipat ng titulo ng mga ari-arian. Bago nito, kinakailangan pang mag-request ng reissuance para sa ECAR na hindi maipresenta sa loob ng validity period. Samantala, sa ilalim din ng RR No. 12, tanging ang mga Certificate Authorizing Registration na hindi in-issue sa ECAR system ang papayagang ma-revalidate. Babalikan pa natin ng ilan pang mga balita at reports. Ating pong oras, 5:28. Mga proyekto po ito ng Westchester Realty, pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. Easiest term, 5% lamang, pwede pang gives. Tapos take out po ng Pag-ibig Housing Loan. After 7 days, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dinig kaya sa 0947-434-5555. Bakit nga ba mangungupahan pa kung kaya mong magkabahay na? Napakamura. Plus, may chance ka pang manalo ng trip for 2 to Thailand, to Japan, to Singapore. Kung saan ho tatama yung inyong dart. Ulitin natin, 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Yan po yung mga hot numbers ng Westchester Realty. Ate, magkano sa Champion Super Click? Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa tingin ko, hinubog ako ng DZRH sa pamamagitan ng pagharap ko
sa iba't ibang klase ng tao, lalo na sa industriyang ito na hindi naman na bago sa akin, pero mula pagkabata, nakikita ko na yung mga tao sa radyo, sa TV, kung paano nila nakukuha yung confidence na meron sila kapag kumakaharap. Umaga Pilipinas! At 25 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Good morning po, good morning. Sa mga naghahanda ng almusal, sa mga natatraffic ngayon, chill lang. Araw pa rin po tayo ngayon ng Miyerkules, June 26, 2024. Sa iba pa nating mga balita, pinamamadali na ni Senate Committee on Public Works Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Toll Regulatory Board ang pagpapalabas ng resolusyon ukol sa pagpapatupad ng 30-day toll holiday sa ilang bahagi ng Cavitex. Git ni Revilla, malaking bagay ang toll holiday sa mga motorista sa gitna ng mataas na presyo ng krudo at hindi ito pwedeng patagalin, lalo't Pangulong Marcos o si Pangulong BBM pa mismo ang nag-anunsyo nito. Una nang sinabi ng Public Estates Authority Tollway Corporation o PATC, oras na ilabas ng Philippine Reclamation Authority ang resolusyon ay agad nilang ipatutupad ang 30-day suspension sa koleksyon ng toll fee sa Cavitex. Balitang showbiz muna tayo. Paulo Paraiso nanawagang huwag tangkilikin ang mga piniratang pelikula online. Napakarami ho niyan, lalo na maraming mga lumabas sa Netflix ngayon, ng mga bago. Balitang hatid mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kung matatandaan, sina Edo Manzano, Senator Bong Revilla at Ronnie Ricketts ay ilan lang sa mga naging chairman ng Optical Media Board at ngayon nga ay nasa pamumuno ito ni Jeremy Marquez na anak ni Joey Marquez. Well, sa pamumuno ni Jeremy Marquez ay naging board member naman ang aktor na si Paulo Paraiso. Nagkaroon tayo ng chance na makausap si Paulo Paraiso at sinabi niya sa atin na mas matindi ang laban ngayon. Kung dati ay mga pirated tapes na nagkalat kung saan-saan, particular na sa Quiapo, ay iba na raw ngayon. Digital na ang pagnanakaw ng mga pelikula na kung saan sa halagang 30 pesos, 50 pesos ay napapanood na ang maraming pelikula. Nalulungkot si Paulo Paraiso dahil karamihan sa mga Pilipino ay tinatangkilik daw ito kung kaya't patuloy na bumabagsak ang pelikulang Pinoy. Ang pakiusap ni Paulo Paraiso, sana nga raw ay wag natin suportahan ang mga ganitong uri ng pagnanakaw ng pelikula dahil kung magtutuloy-tuloy ito, bagsak na nga daw ang industriya ng pelikula ay lalo pang malulugmok ito. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Umabot naman sa higit 70,000 seedlings o mga puno ang naitanim sa 200 ektarya ng lupa sa ikinasang simultaneous tree growing activity ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa iba't ibang mga barangay sa Rizal. Ito'y sa pangunguna ni na DENR Undersecretaries Attorney Jonas Leones, Marilu Ernie at DENR Calabarzon Regional Executive Director Nilo Tamoria. Umabot naman sa 1,543 katao mula sa LGUs, private corporations, non-government organization, youth groups at DENR offices ang nakilahok sa nasabing aktibidad. Bahagi ito ng pagdiriwang sa Arbor Day kung saan inoobliga ang mga Pilipinong may edad 12 pataas na magtanim ng isang puno o higit pa kada taon upang maagapan ang lumalalang global warming o climate change. Sa iba pang mga balita, Pangulong Bongbong Marcos tiwala na magiging mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election ng BARM. Alamin natin ang detalye mula kay Rose Babiera ng DZRH TV. Rose?
Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na matagumpay na maidaraos ang kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gaganapin sa May 2025. Sa Bar Mayors Conference, sinabi ng Pangulo na may kumpiyansa siya na magiging mapayapa ang eleksyon sa tulong ng mga lokal na opisyal ng rehiyon. Aminado raw si PBBM na mahirap itong tuparin, ngunit umaasa siya na magiging maayos at magbubunga ito ng maliwanag na resulta. Nanawagan naman ang Pangulo sa mga alkalde na dumalo sa pagpupulong na patuloy na makibahagi sa mga efforts na isinasagawa ng pamahalaan upang masiguro ang kaayusan nito. Hinimok din niya ang mga stakeholders sa Mindanao na huwag palampasin ang mga oportunidad upang mapaunlad ang rehiyon sa pamamagitan ng mapayapang diskurso. Malaki aniya ang potensyal ng rehiyon at dumarami na rin ang oportunidad upang ma-develop ito. Dagdag pa niya, mayroon ng mga kumpanya na nagbabalak na magtayo ng negosyo sa Mindanao at kung maisakatuparan, magbubukas ito ng mas maraming trabaho sa mga lokal na residente at maaaring maging daan upang mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Kaya pagdidiin ng Presidente, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor at ang pagsisikap na unawayan ng isa't isa at magtulong-tulong upang makamit ang mga hangaring ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:41, labas muna tayo ng ating himpilan. Isang lalaking lasing ang tumalon sa isang creek dyan po sa Quezon City. Alamin natin ang detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Matagumpay na na-rescue ng pinagsanib na puwersa ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection ang 24 anyos na lalaking tumalon sa isang creek sa Barangay Holy Spirit, Quezon City kagabi. Sa report ng QC DRRMO Urban Search and Rescue, lasing ang biktima na kinilalang si Edgar Lutaw nang isagawa nitong pagtalon sa creek malapit sa kanilang bahay. Mag-aalas 8 na kagabi nang maihahon sa creek ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Agad naman itong isinugod sa East Avenue Medical Center at nasa ligtas na itong kalagayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. 18 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, Navotas LGU at School Division lumagda ng Memorandum of Agreement o kasunduan para po sa scholarship ng mga guro na nais pang ipagpatuloy, maganda to ang kanilang pag-aaral. Alamin natin ang detalye mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Go ahead, Edwin. Babalikan po natin ang ating linya mula kay RH23, Edwin Duque. Atin pong oras, alas 5:42 ng umaga. Edwin Duque doon po sa mga guro na nais pang ipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Alamin natin ang detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Dalawang guro sa pampublikong paralan na nabigyan agad rin ng scholarship sa ilan na butas sa Katip Scholarship Program para sa paparating na school year 2024-2025. Nakaraan na pumirma ng Memorandum of Agreement si Mayor John Lichaco kasama ditong nabutas sa School Division Superintendent Militon Surbano at ang beneficiaryong nagsasabi na nasabing programa. Kabilang sa mga beneficiaryo ay ang 15 incoming high school fishermen, 7 incoming college fishermen at 2 guro na nag-aaral ng mas mataas na edukasyon. Ay kay Chango, ang edukasyon naman ay susi ng mas magandang kinabukasan ng mga kabataan at pagkabilang komunidad. Sa pamagitan naman ng Nabutas School Scholarship Program, namumuhunan sila ng potensyal ng kanilang mga mag-aaral at guro. Sinabi ni Chango na pinagsisikapan nilang suportahan ang kanilang mga gawaing pang-akademiko at tulungan silang makamit ang kanilang mga pangarap. Ang mga eskala ng Nabutas Polytechnic College ay nakakuha na ng 22,000 kada academic year para sa tuition, libro, transportasyon at padalawan, samantala ang mga merit scholar naman na maaaring mag-aral
ng anumang kolehiyo o universidad sa Metro Manila ay bibigyan ng 262,000 pesos para dito. Wala pa rin sa nabutan sa Kumpares Aris 43. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnay ho ng binabanggit natin kanina na ilang araw na lang ay magdiriwang na tayo ng ika-85 years. May isa pang gustong bumati sa atin ng pakinggan, si Labor Secretary Benny Laguesma. Sa ngalan ng Department of Labor and Employment, aking ipinapaabot ang mainit at masayang pagbati sa lahat ng bumubuo ng DCRH sa pagsapit at pagdiriwang ng kanilang ika-85 taong anibersaryo. Ang tema ng iyong anibersaryo, sama-sama sa ika-85, ay sumasagisag at matibay na nagpapatunay ng kalidad at kapuri-puring serbisyo publiko na inyong ipinagkaloob sa loob ng 8.5 dekada sa sambayanang Pilipinas. Nagpupugay at sumasaludo kami sa pamilya DCRH kasama ang dalangin na patuloy pang lumakas, lumawak ang naabot at lumawig pa ang serbisyong handog at kaloob ninyo sa kapakinabangan ng bawat Pilipino saan mang dako. Congratulations at mabuhay ang DCRH! Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Ng pamilyang Pilipino. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Bug ako ng DCRH bilang journalist sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay sa tamang pamamahayag, malawak na karanasan sa iba't ibang istorya at pagtutok sa serbisyo publiko. Sa DCRH, natutunan ko ang halaga ng integridad, pagiging patas at dedikasyon sa paglilingkod na may malasakit. Ako si Noche Cacas, ang RH27 ay bumabati ng Happy 85th Anniversary DCRH. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Kabilis ho ng oras, 9 na minuto na lang. O 8 minuto na lang. Alas 6 na ng umaga. Papasukin na natin ang report ni RH52 Edniel Parosa, travel agency na illegal na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa, ipinasara ng DMW. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Well, ikinandado ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency na sumasideline bilang illegal recruiter sa Northern Mindanao. Ipinasara ng DMW Region 10 ang Jonasia Joint Travel and Tours and Consultancy sa Misamis Oriental matapos magpositibo ang tip na nag-aalok ito ng trabaho kahit wala namang kaukulang lisensya. Kabilang sa mga target itong aplikante ay aspiring overseas workers sa mga bansang Poland, Czech Republic, Lithuania, Romania, Croatia, Malta, Greece, Canada, UK, Dubai sa UAE at Saudi Arabia. Ayon sa kagawaran, mismong Pinoy community sa Poland ay nagre-reklamo sa travel agency na nangingi umano ng 190 hanggang 230,000 pesos na processing fee kapalit ng deployment sa loob lamang ng 5 hanggang 8 buwang pagpoproseso. Inirekomenda naman ng DMW sa Department of Trade and Industry ang pagpapawalang visa sa permit at registration ng nasabing negosyo. Maharap ang may-ari at pang-opisyal ng Joy Travel and Tours sa kasong illegal recruitment committed by a syndicate.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH52 Edniel Parrosa. Samantala, maganda umaga, Pilipinas! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating malakas agent ay nag-ikot dyan po sa Barangay Tambo sa Paranaque. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, Yuel, dito sa bahagi nitong Roligon sa Barangay Tambo, Paranaque, na-tsyempohan natin tong bahay na to. Tignan mo, pakita mo yung loob, ang laki ng TV. Parang 80 inches po ba yan? 65 inches. 65 pa lang yan, pero parang 80 na. Kalaki. Pero mo halos nasa kalsada ka na. Kitang-kita mo na nanonood na DZRH. Itong si ate, pangalan niyo po? Amola. Rosemary. Si ate Rosemary. Amola. Hamola. Kayo ba yung dating artista? Hindi po. Rosemary Sonora? Hindi. Hindi naman. Pero palagi kayo nakasuni sa DZRH. DZRH po, yung 2x2. 2x2 talagang inaabangan nyo, pero ngayong kaaga, nakabukas na kayo. Nakabukas na po kami. Sino paborito yung announcer sa DZRH? Si Angelo Palmone, yung kasama ni saka yung si Yuel Reyes. Si Yuel Reyes, yan nakatune in talaga, kaya naman dahil paborito mo si Yuel Reyes at si Angelo Palmone tuwing umaga, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. At syempre meron pa kasamang t-shirt ng DZRH, yan. At meron ding grocery bag mula sa DZRH. Thank you po. Maraming salamat sa DZRH. At maraming salamat din. Thank you for making us number 1 sa Metro Manila and Mega Manila sa lahat ng mga subaybay sa DZRH. Kayo po'y patuloy na nagbibigay sa amin ng aming significance sa aming trabaho tuwing umaga. Dahil kayo number 1 din sa puso namin dahil ginawa nyo kami number 1 sa Kantar Survey ngayong Mayo. Kaya nagpapasalamat po kami sa 85 taon ng DZRH sa patuloy nyo pagtutok sa amin. Kayo po ang una palagi sa aming puso. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Right mula pa rin sa may barahagi ng Tambo, Paranaque, number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin. Thank you rin kay Nanay na nahuli nating nakatutok sa DZRH. And of course, thank you for making us number 1 sa Metro Manila. Maganda umaga, Pilipinas! Mahabol ang report ni RH27 Noche Kakas, yung pong Muntinlupa, pinahalagahan ang buwan ng mga ama nagsagawa ng Katropa Seminars. Ano itong Katropa Seminars na ito? RH27 Noche Kakas, Noche. Joel, ngayong buwan ng mga ama, ang mga tatay naman ang sumabak sa kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o Katropa Seminars na isinasagawa ng pamalaang lungsod ng Muntinlupa. Ang Gender and Development Office o GAD ay nagdaos ng Katropa Seminars bilang bahagi umano ng patuloy na kampanya para sa edukasyon tungo sa responsableng pagpapamilya. Binigyan ng halaga ni Mayor Roque Biazon ang programa bilang suporta sa mga inisyatiba sa kanyang panunungkulan na palakasin ang pamilya at komunidad. Ayon pa kay Biazon, ang Katropa Seminar Series ay naglalayong hikayatin ang pagiging responsableng magulang at epektibong pagdidesisyon lalo na sa mga ama na ulo ng pamilya at sa dito rin na tinatalakay ang mga topic katulad ng pagpapaplano ng pamilya, karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak at sexual orientation, pagkakakilanlang kasarian, pagpapahayag ng kasarian at pantay na karapatan. Ang serye ng mga seminar ng Katropa ay sa pakipagtulungan ng GAD Office, sa City Health Office at Muntinlupa Population Development Office.
Mula sa kananan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Nachi Castle, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Magandang umaga mula kay Boy Palakat ng Zamboanga City at si Texter 5935, Roldan na nandyan naman sa Kalibo, Aklan. Grupong Actor PH ni-nominate si Vilma Santos bilang National Artist. Alamin natin ang detalye mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Imumungkahi ng grupo ng Actor PH na pinangungunahan ni Dingdong Dantes na ang star for all seasons na si Miss Vilma Santos ang itatanghal na National Artist for Film. Ang grupong Actor PH ay pinangungunahan ni Dingdong Dantes at bahagi rito ang mga kilala at dekalibreng artista. Bago matapos ang linggong ito ay hahayag nila ang kanilang nominasyon bilang National Artist for Film. Naniniwala ang naturang grupo na kung pagbabasihan lang sa mga achievements ay mas qualified si Ate V. Sa dami ng parangalan na tamo nito bilang pinakamagaling na aktres, dapat ay matagal nang ihanay sa National Artist ang actress-politician. Pero may ilang grupong magsusumiti rin ng pangalan na sa tingin nila ay mas garapat-dapat sa naturang parangal. Pero nasa grupo na ito ng National Commission for Culture and Arts ang pagpasya kung sino ang karapat-dapat na gagawaran bilang National Artist. Sinubukan namin hinga ng reaksyon si Ate V pero hindi na muna siya sumagot. Noon pa man ay sinasabi niyang kung hindi pa niya panahon ay hindi mapipilit at hindi pa ito ibibigay sa iyo. Ang mahalagaan niya ay nandyan ang pagkilala at paggalang ng mga sumusuporta sa kanya at patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga pelikula na magustuhan ng mga manonood. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yan na po mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakasama. Sa pangalan po ng DZRH News Center, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Pilipinas ang oras, 6:00 ng umaga.